Jesus Christ heals on a Sabbath. Nagpagaling ang Panginoong Hesus sa araw ng pamamahinga. Ito po ay nangyari sa Bethesda, sa isang sabihin na nating pool or lubluban or pondohan ng tubig. Ngayon po, sa ating mga talata na sa ika-5 kabanata, meron po itong 15 talata. John chapter 5 verse 1 to 15. At ito po ay binati ko po sa 3 bahagi kung saan unang bahagi ay ang paralisado o ang may sakit o ang invalido ay naghihintay na siya'y mapagaling. Pinapakita rito ng lahat ay na may matinding pangangailangan sa ating Panginoong Hesus. Pangalawa, sa verse 6 to 9, ito naman yung pangyayari na pinagaling na po ng Panginoong Hesus. Itong tao na ito, na 38 taon na siyang may karamdaman, most likely siya ay paralisado. Makikita natin mamaya sa mga talata. At gayon din ang mga katotohanan nito na ang ating Panginoong Hesus ay nagre-restore siya, hindi lamang sa physical, kundi sa spiritual. At sa pangatlong bahagi, yung pagkatapos pagalingin ng Panginoong Hesus itong paralisado na ito, nakita nila na siya'y pinagaling, siya'y lumalakad, bitbit ang kanyang higaan sa araw ng pamamahinga. Kaya siya po ay na-question. Pero makikita po natin sa mga talata na ito na ang tradisyon ng mga tao, mga tradisyon ng relihiyon ay hindi hihigit sa kapangyarihan, sa authority na kung anong mayroon ng mayroong pag-ibig ang ating Panginoong Hesus sa mga makasalanang tulad ko at tulad nating lahat. Pagkaraan nito ay dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Hesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsata. Sa English po ay Bethesda, yung ginamit na word. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Sa verse 3, nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at paralitiko. Doon po sa pondohan ng tubig na yun ay napakaraming tao. Dahil napakarami pong may karamdaman na naghihintay ng kagalingan. Ngayon, ang paniniwala po kasi ng mga tao na nandoon, kasi po ang sabi multitude. Sa English po, multitude ang term na ginamit. Sa Tagalog po ay maraming may sakit. Okay? Sa English po, multitude. Kung titingnan po natin sa ibang bahagi ng Gospels, pag ginamit po yung multitude, sobrang daming tao po nun. Hindi man tiyak ang bilang, pero kung titingnan po natin yung halimbawa, nung ginamit po yung salitang multitude, nung nagpakain po ang Panginoong Hesus ng 5,000 kalalakihan, hindi pa kasama sa bilang ang bata at babae, so pwede nating i-consider na maaaring libo-libo or daan-daan ng mga tao doon sa pondohan ng tubig na yun. Ang itsura po nun ay para po siyang swimming pool na napakalalim niya at meron siyang siguro ang laki niya parang Olympic-sized swimming pool. Napakalaki daw po ito nung ito po ay na-discover sa Israel. Okay? Ito po ay napakalaking pondohan ng tubig at napakaraming tao noon na naghihintay. Kung papansinin po ninyo yung aking PowerPoint, wala pong verse 4. Okay? Dahil sa ibang Bible po, wala po talaga yung verse 4. Pero ano ba nilalaman ng verse 4? Sa inyo po maaaring meron. Ang sabi, sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig. Dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. Ang mga naunang lumulusong, matapos na ito'y gumalaw, ay gumagaling sa anumang karamdaman. So yun po yung sinasabi sa verse 4. Hindi ko na po sinama dito, dahil sabi nga, sa ibang salin ay wala po yan. Sa mga old manuscripts, wala po yan. Pero
kung titingnan naman po natin, hindi naman po nito nabago yung mensahe, yung konteksto ng pinag-aaralan. Okay? Kaya po, nandyan man yan o wala sa Bible nyo, wala naman pong diferensya. Dahil, ika nga nung ibang mga scholar, marahil sa latter copies ng manuscript ni John, idinagdag na lang yan upang ipaliwanag, kaya ang mga tao ay naghihintay doon sa pondohan ng tubig na yon dahil po sila'y umaasa na sila'y gagaling. Sa anong paraan? Na kapag ang anghel ng Diyos daw, sabi, paniniwala po nila ito, kapag ang anghel po ng Diyos ay bumaba at pinagalaw yung tubig, ibig sabihin noon, paunahan silang makarating sa pool. At sabi dito ay gumagaling sa anumang karamdaman. Okay? Hindi natin tiyak. Dahil hindi naman po sinabi talaga ng Bible. Maaaring oo, gumagaling sila. Maaaring paniniwala lang talaga. Kasi tayo naman dito, halimbawa sa atin dito sa Pilipinas, kapag may sumikat sa isang probinsya na nagpapagaling, dinadayo kahit mga taga Maynila, kahit taga malayong probinsya, dinadayo eh. Pero ang katotohanan, hindi naman pala talaga nakapagpapagaling. Ewan ko, napanood ninyo yung kunyari, meron kang bato sa bato. May kidney stones ka. Kunyari, gagapangan ka ng langis, ganun-ganun, tapos padadaanin sa pusod mo, lumabas na yung bato. Kunyari, peke lang yun eh. So dito, maaaring urban legend ito na nakapagpapagaling na totoong may bumababang anghel at pinagagalaw yung tubig, hindi natin masabi. Okay? Mas mainam na talaga may mga bahagi ng Biblia na nananatiling misteryo sa atin. Kasi pwede rin naman totoo na may pinabababa ang Diyos na anghel. Kaya lang, kung isipin mo, kung gusto ng Diyos magpagaling, bakit kinakailangan paunahan? Diba? So, pwede natin, marami tayong dapat i-consider kung talagang tatanggapin natin ito or hindi. So, mas mainam pa na hayaan na lang natin siya dahil ang talagang buod nitong konteksto di sa pinag-uusapan natin ngayon ay yung pagpapagaling ng Panginoong Hesus doon sa isang taong paralisado na 38 taon na siya na nasa ganoong kalagayan. At hindi rin sinabi sa Bible kung bakit ganun ang kanyang kalagayan at hindi rin sinabi kung yung 38 taon na yon ay mula pagkasilang niya, ganun na siya, or may nangyari sa buhay niya na nagkaganon siya. Maaring aksidente at pwede rin naman kasalanan. Okay? Kasi po, gaya nga po ng message ko nung nakaraan, no, sa mga panahon na yon, ang isang taong may karamdaman, itinuturing na kaya siya nagkaganyan dahil meron siyang kasalanan. Pwede rin. Pero dito sa bahagi na to, hindi po naging malinaw. Ang mahalaga, nakikita natin siya ay may karamdaman at nangangailangan ng kagalingan. Okay? Alam niyo po yung kalagayan po nitong tao na ito, nakakaawa. Kasi bukod sa paralisado na siya o invalid siya sa loob ng 38 taon at yung inaasahan niya na kagalingan, parang napakahirap para sa kanyang kalagayan. Okay? Tayo rin naman, alam niyo po tayo mga tao, sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya tayo rin naman po nakakahabag yung kalagayan natin. Kasi we are, helpless and hopeless. Dahil alam niyo ba, makasalanan tayo, mapaparusahan tayo, mapapahamak tayo sa impyerno. Hindi naman natin kayang tulungan yung sarili natin upang makarating tayo sa langit. At hindi rin tayo kayang tulungan ng mga nagmamahal sa atin upang tayo makarating sa langit. So sa sarili mo, wala kang magagawa. Ang kapwa mo, wala kang magagawa. Sa kalagayan nating makasalanan, mapaparusahan, mapapahamak tayong lahat. Ganyan din po yung kalagayan nung may karamdaman na ito na tao. 38 taon nang nasa ganong sitwasyon. No? Sa verse 6 hanggang 9, sabi dito, una, yung tao na yon naghihintay doon sa pondohan ng tubig, naghihintay ng kagalingan. Ngayon naman po sa bahagi na ito, sa verse 6 to 9, makikita natin na pinagaling na siya ng Panginoong Hesus. Sabi sa verse 6, nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit
ang lalaki, kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumagalaw na ang tubig. Pupunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon din ay gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan, lumakad. Noon ay araw ng pamamahinga. Okay. Kung papansinin po natin, no, bakit pa siya tinanong ng Panginoong Hesus kung gusto mo bang gumaling? Nandun naman talaga siya sa lugar na yun upang gumaling. Diba? Sa iba, sa isa napaka ano naman niya, common sense naman, kaya nga nandun eh. Hindi naman nandun yun para mag-swimming. Pero sa pagtanong sa kanya ng Panginoong Hesus, siyempre may reason po ang Panginoon kung bakit siya tinanong ng ganun. Katulad din po natin, no? Tayo ba, gusto ba nating gumaling? Kasi po alam niyo ang Panginoon, alam niya ang kailangan natin. Kailangan natin ng kaligtasan, kailangan natin ng manunubos, di ba? Pero hindi naman po gumagalaw ang Panginoon sa atin na ipinipilit niya yung kanyang sarili. Dahil, mas madalas po, hindi naman talaga kailangan, hindi naman ginugusto ng tao ang Panginoon sa kanilang buhay. Kasi po kung ang tao naturally ay gusto niya, kailangan niya at hinahanap niya ang Diyos, ang bansa po natin marahil ay napakarami pong Christian churches. Napakarami pong born again. Pero hindi eh. Naturally, hindi po gusto ng tao ang Diyos. Hindi iniisip ng tao, hindi niya kailangan ng Diyos. At higit lalo, walang taong humahanap sa Diyos. Yan po yung ating likas na kalagayan. Kasi kung likas po natin ay gusto natin ng Diyos, isang share pa lang sa iyo ng gospel, sasampalataya ka na. Hindi eh. Sabi nga 3,000 message na napapakinggan, hindi pa rin sumasampalataya ang isang kaluluwa. No? Hindi po ipinipilit kasi ng Panginoon yung sarili niya sa tao. Kinakailangan ang tao na mag-respond, na aminin niya sa kanyang sarili na siya'y makasalanan, siya'y mapapahamak at kailangan niya ng tagapagligtas. Hindi naman po lahat ng tao ganyan eh. Naturally, hindi po lahat ng tao ganyan. So, kung titingnan po natin, hindi lahat ng tao nais gumaling. Ano ba yung karamdaman nating lahat? Kasalanan. Na magdudulot ng kamatayan. Pero hindi po lahat ng tao nais gumaling sa karamdamang espiritual. Walang iba kundi ang kasalanan. Mas nanaisin pa ng marami na manatili sa kanyang kalagayan, gawin ang kanyang gusto at magtiwala sa sariling kakayanan upang maligtas ang kanyang kaluluwa. Okay? Ngayon, nung tinanong po ng Panginoong Hesus yung tao na ito, simple lang naman yung sagot dapat eh. Opo. Ayoko. Pwede naman ganun lang. Pero ang kaisipan niya kasi, ang mindset niya, ang focus niya, gagaling lamang siya pag nakababa siya doon sa pondohan ng tubig. Ang sabi niya Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, ay nauunahan na ako ng iba na makababa doon sa pondohan ng tubig. Yun ang kanyang mindset. Kaya, nung tinatanong siya ng Panginoong Hesus, ang sagot niya hindi simpleng, opo, kahit hindi niya kilala si Jesus Christ, opo, gusto ko pong gumaling. Ngayon, sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Nang sabihin ng Panginoong Hesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ito po ay tunay na miracle talaga. Kasi sa 38 years na kalagayan niya na yon, na imbalido siya or paralisado siya. 38 taon niyang naranasang hindi bumangon, hindi magbuhat ng higaan, at higit lalo lumakad. Pero sa pagkakataon na yon,
Sabi nga ay lagi natin naririnig yan sa salita lamang ng Diyos, di ba? By your word. Kaya ito pong tao na ito, sa salita lang ng Panginoong Hesus, siya'y bumangon, binuhat ang higaan at lumakad. Alam niyo po ba pag nakakapanood po kayo ng mga palabas sa TV or sa pelikula, totoo po yun na kapag isang tao ay matagal nakahiga or parang na-comatose or matagal siyang bedridden, hindi agad makakatayo yan. Kasi hindi dumadalo yung tamang pagdaloy ng dugo sa kanyang legs. Kaya pagka halimbawa comatose ng ilang buwan, sabihin na natin 3 or 6 months comatose, tapos biglang naging conscious, hindi man agad makakatayo yan Hindi makakalakad yan kasi walang puwersa yung legs niyan. Tutumba lang yan kapag pilitin niyang tumayo. Pero sa case po nitong paralisado na ito, 38 years. Sa isang salita lamang ng Panginoong Hesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Ito yung kapangyarihan ng Panginoon over sickness. Sa mga dagdagang linggo, pinag-aralan na natin ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus over demons, over death, over nature. Yan yung mga pinapakita ng salita ng Diyos na kung sino ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, sa bandang huli nung verse 9, ang sabi, lumakad na yung paralisado. Noon ay araw ng pamamahinga. Ang araw po ng pamamahinga ay Sabado. Okay? Ika-7 araw ng isang linggo. Hindi po natin binabago yan. Kahit tayo po yung mga Kristiyano, mga born again, hindi natin binabago ang Sabat o ang araw ng pamamahinga. Ito po ay nananatiling araw ng Sabado, nananatiling ika-7 araw ng isang linggo. Sabi nung iba, bakit kung Sabat araw ng Sabado, bakit Sunday kayo sumasamba? Bakit ang Lord's Day nyo ay Sunday? Ang reason po niyan, sa mga hindi po nakakaalam, kaya po ang mga Christian o mga born again ay sumasamba sa araw ng linggo bilang pag-alala sa araw ng Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Sa ikatlong araw ng Panginoong Hesus ay muling nabuhay, ito po ay araw ng Sunday, ang unang araw ng isang linggo. Kaya ang mga mananampalataya po ay ito ang ginawang desisyon upang magkatipon sa araw ng Panginoon sa unang araw ng isang linggo bilang pag-alala sa resurrection of Christ. Paano yung mga ibang tao na sumasamba on a Friday? Paano yung ibang mga church na mayroong midweek na ina-accommodate nila yung mga kapatiran kasi may trabaho ng Sunday, kaya nagsasamba sila ng Wednesday o kaya ng Friday? Mali ba yung ginagawa nila? Ang sagot, hindi po. Wala namang sinabi ang Bible specifically na anong araw ang tamang pagsamba. At wala ring sinasabi na kung saan ka lang dapat sumamba. We should worship God in spirit and in truth. Hindi po binibigyang diin ng Bible. Dapat, diyan na kayo sasamba sa chapel. Dapat, Sunday lang kayo sasamba. Wala pong ganun. Okay? Nililinaw ko lang po. Okay? Ngayon po, ano ba itong Sabat na ito? Ito po ay araw ng pamamahinga na binigay po sa atin ng Diyos mismo. Iniwan po ito ng Diyos. Kailan? Sa Genesis pa lang po, sinabi na ito ng Diyos. Nang likhain po ng Diyos ang lahat, matapos niyang likhain hanggang ang pang-anim na araw ang tao, sa ika-7 araw siya po ay nagpahinga. Hindi po siya nagpahinga dahil pagod na pagod siyang ginawa niya ang lahat ng nature, lahat ng hayop, lahat ng tao. Hindi po. Nagbibigay po siya ng halimbawa na lahat tayong mga tao, italaga natin ng isang araw para sa pagpapahinga. Dinisenyo po talaga tayo ng Diyos na hindi tayo kumakayod ng 7 days a week. Disenyo po talaga ng Diyos na meron tayong isang araw na pagpapahinga. Okay? Kaya nga po, di ba sa mga trabaho, kahit sa mga nag-aaral, 6 na araw lang ang trabaho, 6 na araw lang ang pag-aaral, maximum, di ba? Dahil sa Genesis pa lang po, nung likhain ng Diyos ang lahat, binigay niya na ang instruction na isang araw, itong ika-7 araw na to, ay itatalaga, ay pangingiling ninyo ang araw na ito.
At gayon din ang ibigay ang 10 utos sa mga Israelita. Anong sabi? Pang-apat, keep the Sabbath day holy. Kaya ang mga Israelita hindi gagawa, hindi magtatrabaho sa araw ng pamamahinga. Okay? Yan po yung utos. Yan po yung ipinamuhay nila ng daan-daang taon na ibinigay ng Diyos kay Moises at ibinigay ni Moises sa mga Israelita. Ngayon, ang problema, yung pagbibigay ng utos na ipangiling ninyo ang araw ng pamamahinga, inabuso, nilapastangan ng mga relihiyosong pinuno. Sabi dito sa verse 10, di ba sinundan sa verse 9, noon ay araw ng pamamahinga. Sa verse 10, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siyang tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya. Sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Libo po ang tao nun. And pagtapos po siyang pagalingin ng Panginoong Jesus, he vanished from the crowd. Pagkatapos nito, magkita sila ng Panginoon sa templo. Nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan nitong, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Okay, tingnan po natin. So, yung religious tradition is not above Jesus Christ. Sinita nila itong lalaki. Bakit mo buhat yung iyong higaan? Araw ng pamamahinga ngayon. Bawal yan. Hindi na sila nagtanong, bakit mo hawak yung iyong higaan? Maaaring hindi nila alam or maaaring alam nila na itong tao na ito ay isang imbalido or paralisado. Ang punto ko po dito, ang punto po ng salita ng Diyos dito ay ganun po talaga sila kalegalistic, itong mga religious leaders na ito. Instead na magalak sila na itong tao na ito'y gumaling, nakabantay pa rin sila saan? Sa pagsunod sa kautusan. Siguro, halimbawa, maganda sana kung ang eksena, yung mga religious leaders nakita tong tao na to, bakit mo bitbit yung higaan mo? Kasi po, ako po'y paralisado, pero pinagaling po ako. Ha? Ganun ba? Totoo nga po niyan, 38 years na po akong paralisado . Talaga? 38 years ka paralisado, ngayon magaling ka, nakakalakad ka na. Maganda sana kung ganun ang kanilang response, di ba? Sino nagpagaling sa'yo? Tara, baka marami pa siyang pwedeng pagalingin. Pwede sanang ganun . Pero hindi . Saan sila nakatutok? Sa pagiging legalistic. Bawal magtrabaho sa araw ng pamamahinga. Ang OA po nila, sa totohanan lang, mapaka-OA po nila. Ang sabi po ng salita ng Diyos, nang ibinigay po ang 10 utos, huwag kayong magtatrabaho sa araw na yun. Sa kanila po, pinalala po nila, masyado po nilang pinahirapan ng mga tao. Ultimong pagbitbit ng higaan, bawal. Binawal po nila, pero hindi po yun specifically kasama sa kautusan. Ewan ko, nabanggit ko na po sa inyo minsan dito. Pati po pagdura sa lupa, binabawal nila. Bakit? Considered nagtatrabaho ka, nagtatanim ka, nagdidinig ka ng lupa. Sa kasalukuyang panahon po, yung mga mahigpit na sinusunod po yan. Papasok ng building, akyat sa elevator, bawal pindutin yung pindutan ng elevator. Di ba napaka-OA? Ganun po nila pinalala, ganun nila pinahirapan yung mga tao na sundin itong utos na ito. Pero hindi po yan ang kalooban ng Diyos nang binigay niya ang 7 araw na araw ng pamamahinga. Ang araw po ng pamamahinga ay binigay po ng Diyos para sa tao.
Hindi po ginawa ang tao dahil sa araw ng pamamahinga. Okay? Kaya po may araw ng pamamahinga para maging pagpapala, maging blessing, maging kapakinabangan ng tao. Pero anong ginawa ng mga religious leaders? Naging dahilan para pahirapan ang mga tao. Yung mga function na gusto nilang gawin at dapat nilang gawin, hindi nila magawa kasi sabi ng religious leaders, bawal daw yan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, itong mga religious leaders na to, mga ipokrito. Kung sa inyo mangyari yan, isang beses pinagalitan sila ng Panginoong Hesus. Kung kayo may alaga at nalagay sa bingit ng kamatayan, kung di ako nagkakamali, tupa yata yun, na malapit mahulog sa bangin or sa balon, ano sabi ng Panginoon? Kung araw ng pamamahinga, hindi nyo ba ililigtas yan? Ililigtas nyo yan, dahil alaga nyo yan eh. Kayamanan pa naman po, nung panahon na yun, kayamanan po ang livestock. Kaya sinasabi ng Panginoon, itong mga tao, itong mga hipokrito to eh. Yung ginagawa nila, puro sa sarili nila, puro pakabig, puro pakinabang sa sarili nila. Tayo naman po, mga kapatid, no, kahit ang araw ng pagsamba natin ay linggo. Bakit nung iba, sabi nila, bakit hindi niyo ino-observe ang Sabat? Sabi ng iba. Bakit yung pagsamba niyo Sunday? Alam niyo po ba, na tayong mga mananampalataya, we are observing the Sabbath. Ang iba hindi alam, or most of the Christians hindi alam na ino-observe natin ang Sabbath sa isang kaparaanan. Ano yun? Sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa Panginoong Hesus. We have rest in Jesus Christ. We believe His finished work. Babasahin ko po sa Hebrews chapter 4. Sabi sa verse 3, tayong mga sumasampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Sa verse 9 naman sabi, kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sinumang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal. Tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Yan po ang kalagayan natin mga mananampalataya. Our Sabbath rest is Jesus Christ. Jesus Christ is the Lord of the Sabbath. Okay? Yung mga Israelita po, sinusunod po nila yan, ino-observe nila yan, kasi kung anong magagawa nila upang makuha ang pabor o upang ma-please nila ang Lord. No? Tayo hindi. Iba ang kalagayan natin. We have rest. The Sabbath rest we have is in Jesus Christ. Nang tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yung mga religious leaders po, no, nung sitahin nila itong tao na ito, gustong-gusto nilang malaman kung sino yun. Kasi siyempre, gusto nilang parusahan kung sino yung lumabag sa araw ng pamamahinga. Kaso hindi siya kilala itong tao na pinagaling niya. Kaya ang nangyari, wala siyang masabi. Okay? Pero, sumunod ulit, nagkita sila ng Panginoon. Kasi, doon nga sa templo, no? Sabi ng Panginoon, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala. Baka, mas masahol pa riyan ang mangyari sa'yo. So, yung iba naman po, iniisip na maaaring itong verse na ito ang nagko-confirm na itong tao na to kaya siya may karamdaman dahil meron siyang kasalanan. Possible din naman. Kasi nga po, totoo talaga nangyayari nung panahon na yun kapag may karamdaman ka, possible din naman meron kang kasalanan. At possible din naman na wala kang kasalanan. Kasi po, kung titignan po natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 9, sabi ng mga alagad, Guro, itong taong bulag na ito, sino po bang may kasalanan? Ba't siya ipinanganak na bulag? Magulang ba niya o siya? Ang sabi ng Panginoon, hindi siya ipinanganak ng bulag dahil may kasalanan ng kanyang magulang o siya. Ipinanganak siyang bulag upang maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Itong tao po na may karamdaman na ito, hindi po natin sinasabi dito na meron siyang kasalanan kaya siya may karamdaman. No?
Hindi po malinaw kung itong tao na 'to, anong dahilan, gaano katagal, buong buhay ba niya siyang paralisado o nangyari lang sa kanya, hindi po natin alam. Ang mahalaga, nakikita po natin dito that Jesus Christ is willing to restore. Jesus Christ restored him physically. And gayon din ang paalala ng Panginoon, huwag ka nang magkasala sa kanyang spiritual na kalagayan. Parang yung paralisado na ibinaba nung binutas yung bubong, no? Pinatawad na ang iyong kasalanan dahil sa kanyang pananampalataya. And then later on, pinagaling siya ng Panginoong Hesus. So yan po ang business ng Panginoon, pero hindi po yan ang kanyang ultimate mission. Okay? Ang ultimate mission ng Panginoong Hesus, kung bakit siya naparito, bayaran, tubusin, hanapin, at iligtas tayong mga makasalanan. The Son of Man came to seek and to save the lost. Ang ating Panginoong Hesus po, inayos niya yung nasirang relasyon ng tao at ng Diyos. Dahil makasalanan po tayo, nagkasala tayo sa Diyos, hiwalay tayo sa Diyos. We were treated as if we are dead. We are really dead spiritually dahil sa kasalanan. Pero sa ginawa ng Panginoong Hesus, inayos niya, we are reconciled to God because of what Jesus did. Yan po yung napakagandang ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay po natin. So itong tao po na ito, naranasan niya yung restoration ng Panginoon. Ngayon, baka naglalaro po sa isip ninyo, sa dinami-dami ng tao doon, bakit siya lang ang nilapitan ng Panginoon? Pwede naman sa isang iglap, lahat ng naririto, umalis na kayo rito dahil magaling na kayo. Pwede naman gawin ng Panginoon eh. Pero bakit isa lang ang nilapitan niya at sinabihan niya ng ganun? Hindi po ako mangangahas na ipaliwanag dahil wala po sa Bible. Okay? Hindi po tayo pwede mag-speculate kung bakit. May reason po lagi ang Panginoon kung bakit nagkakaroon siya ng personal encounter sa mga tao dahil may layunin po siya. Okay? Pwede niyang gawin sa isang iglap lahat na naroroon sa pondohan ng tubig na yun. Gumaling, pwede niya pong gawin yun. Pero ito po, hindi po abot ng ating isipan yung lahat ng ninanais at plano ng Panginoon. Kaya ng mga oras na yon, yung isang tao lang na yon ang kanyang nilapitan. Pero sa kabuuan po, sa mga nangyayari, sa mga sumusunod, umabot po sa atin yung pangyayari na yon. At ito'y nagiging spiritual na pagpapala, spiritual na kapakinabangan natin na mas lalo pa natin nakikilala kung sino ang Panginoon. Mas nalalaman natin kung ano ang kanyang nais sa buhay natin. At mas napapakilala ng Panginoon yung kanyang napakagandang layunin sa lahat ng tao. Iyon po yung buhay ng ating Panginoong Hesus. Ulitin ko po, no? Kahit na sinasabi nilang mali ang ginagawa mo sa pagbubuhat ng iyong higaan, hindi po ito makahihigit. Dahil ang Diyos po ang nag-utos, ang Diyos po ang nagbigay ng kautusan, ipangiling or keep the Sabbath day holy. Ang Diyos po ang nag-utos niyan. Hindi po siya obligadong susundin yan. Ibinigay niya po yan sa mga tao. At sa mga tao, kapag sinunod mo yan, magkakaroon ka ng time na makapag-recharge. Makakapagpahinga ka, magkakapanumbalik ang iyong kalakasan. Di ba sabi nga nila ang mga makina nga humihingi ng pahinga Tayo pa kayang tao. Kaya po, maganda po ang layunin ng Diyos sa pagbibigay niya ng kautusan na magpahinga. Pero pinasama po ng mga religious leaders, kaya po ang mga tao noon ay nahihirapan. Apektado po yung buhay nila kasi ultimo paglakad. Sa araw ng pamamahinga, ang paglakad mo maximum 1 kilometro lang. Kapag lumampas ka sa 1 kilometro, nagkakasala. May violation ka sa Sabat. So ganun po ang nangyari, no? Kaya dito, no, sa mga pangyayari na ito, nakikita po natin na napakabuti po ng Panginoon. No? Kahit nasa kalagayan ng tao na yun, 38 years, hindi naman siya parang
Bahala na kung talagang gagaling o hindi, o abutin siya ng kamatayan kung gagaling pa siya o hindi. Pero nagkaroon siya ng pagkakataon na makadaupang palad, makaharap niya ang ating Panginoong Hesus. At sa isang salita lamang niya ng Panginoon, itong tao na to ay gumaling. He was restored. No? Kaya tayo po, Jesus wants to restore us all. If we allow Him, kung hayaan natin siyang kumilos sa buhay po natin, hayaan po natin na gawin niya yung mabuting layunin niya sa buhay natin kung tayo magpapasakop at susunod sa kanyang kalooban. Pero pinakamahalaga pa rin, lagi ko pong sinasabi, ang pinakamahalaga ang dapat mauna. Ang lahat ng tao kailangan sumampalataya sa Panginoong Hesus. Tanggapin, paniwalaan, pagkatiwalaan ang natapos na gawa ng Panginoong Hesus doon sa cross. Namatay siya, nilibig, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ito yung katotohanan dapat mauna na mayroon ang tao na tinatanggap sa kanyang sarili. And the rest will follow. Marami po sa atin naranasan yan, the rest will follow. Ang una, faith alone in Jesus Christ alone.